Russian piping tip struggles tayo for today's video and ibang clips na din sa paggawa ng aming Valentine Sweet Bundle. Good morning guys! Inuuna ko lang muna dyan yung ibang details para sa aming Valentine offer. And a total of 14 boxes or 14 slots lang yung in-offer namin sa page namin last February 14. I decided na isang flavor lang ng cake yung i-offer namin for Valentine's Day. That way, isahang bake na lang and mas makakapag-focus ako sa ibang details pa ng cake. Ang flavor nito is double chocolate with American buttercream and whipped dark chocolate ganache filling. 4x3 dapat yung original na size ng cake, pero sa huli parang umabot na siya ng almost 4x5 dahil ang kapal nung filling dun sa cake. Sa ganache filling ng cake, Van Houten dark chocolate yung ginamit ko, butter, heavy cream, and then just a bit of salt para naman hindi maging masyadong matamis. Medyo nagkaroon din ako ng problema sa cake board na in-order ko from the Orange app. And kung makikita nyo dyan, parang naging octagon na yung shape niya. Kasi yung in-order ko from the Orange app is 5 inches lang. Pero ang dumating is parang 5.2 or 5.3 inches. So, hindi siya doon nagkasya sa box. So, syempre, as a small business owner, kailangan nating maging resourceful and hindi pwedeng basta-basta umorder na lang ulit online para iwas hassle. Pinagkaingat-ingatan ko na lang i-cut or bawasan yung sides ng bawat isang cake board para syempre presentable pa rin siyang tingnan. Yung pang crumb coat ko sa cake na to is American buttercream pa din. Semi-naked lang yung ginawa ko sa katawan ng cake kasi makapal na yung American buttercream and dark chocolate ganache filling. Ayoko naman kasi na ma-overpower ng frosting and ng filling yung mismong double chocolate cake, lalo na at gagamit ako ng chantilly cream for the flower pipings on top. Peach and pastel yellow yung gagamitin ko para sa flowers ng cake. And kung paano ko ginawa yon, ini-spread ko lang yung peach frosting dun sa sides ng pastry bag, katulad ng ginagawa ko dyan. And after nyan, i-add na natin yung isa pang color carefully doon sa loob. Mas matrabaho nga lang yung ganitong way ng pag-frosting kasi hindi pwedeng maramihan yung ilagay mo sa pastry bag. Pero kung mas ikagaganda naman ng product mo, why not, diba? And nandito na nga tayo sa pagpapipe ng flowers using yung Russian piping tip. Akala ko talaga mas mapapadali yung buhay ko pag gumamit ako ng Russian piping tip kasi may pattern na siya and inisip ko ang gagawin ko na lang is mag-pipe. Pero hindi, iba talaga yung struggle. Katulad niyan, inaalis ko yung flower na yan kasi hindi ako satisfied sa naging itsura. Ilang beses ako nagpaulit-ulit sa pagpapipe ng flowers sa bawat isang cake. Pero syempre, ginusto ko yung ganitong design so kailangan kong panindigan. And kung magbibigay man ako ng advice in using Russian piping tips is gamit na lang kayo ng 2D piping tip. Huwag niyo nang pahirapan yung sarili nyo. Pero kidding aside, you have to get the consistency of your frosting exactly right. Yung hindi siya masyadong malambot and hindi rin siya masyadong stiff pero papunta na siya dun sa stiff na consistency. Yung pinag-practicean ko na frosting dito nung unang-una is American buttercream na marirecommend ko din naman pag gagamit kayo ng Russian piping tips. Ang napansin ko nga lang pag American buttercream is makakapal yung petals sa final look niya. And ang gusto ko kasi yung medyo panipis siya para mas mukhang realistic yung flowers. Yung ginamit ko na frosting dito is chantilly cream and it's just a combination of whipped cream, heavy cream, powdered sugar, and vanilla. Mas matamis siya compared sa American buttercream pero mas malasa naman and mas creamy. Naglagay din ako ng acetate color dun sa katawan ng cake para hindi naman directly na madidikit dun sa cake yung wrapping paper na ilalagay ko sa gilid ng cake. Pwedeng-pwede nyo rin gawin yung idea na to or yung design na to para sa Mother's Day. Malayo pa, pero alam ko na yung iba sa inyo nag-iisip na agad ng mga Mother's Day offers and promos. And perfect na perfect din yung design ng cake na to para sa occasion na yon. Yung wrapping paper pala na ginamit ko dyan, ililive ko na lang yung link sa comment section below kung saan ko nabili. And dito naman kung nakikita nyo, 2 types ng ribbon yung ginamit ko para mas maganda siyang tingnan.
In real time, ang tagal-tagal ko kinakabit yung ribbon na yan kasi ayokong masira yung cake, naka-speed up lang kaya hindi masyadong halata. And medyo nahirapan din ako sa paglagay ng cake doon mismo sa box. Buti na lang napoprotektahan siya ng acetate pati nung wrapping paper din. And ang convenient pa sa design na to is pwedeng-pwede siyang i-deliver kahit motorcycle lang kasi very secure yung cake sa loob. Lahat ng deliveries namin nung Valentine's Day is puro motorcycle lang and walang nasira kahit isa. And ayan na nga, may alog-alog test pa akong nalalaman dyan para lang mapanatag ako na hindi masisira yung cake pag dineliver. And buti na lang talaga lahat ng deliveries last February 14 ay successful. And a big thank you para sa mga delivery riders ng Foodpanda and Grab. Sa sweet bundle boxes pala namin na to, may pa-free Valentine card din kami na pwedeng kami na rin ang mag-customize depende sa request ng customer. So all in all, super happy ako kasi hindi ko ine-expect na masasold out agad kami after ng 2 years na pahinga. And laking pasasalamat ko sa lahat ng tao and customers na sumusuporta pa rin sa amin. And there you have it guys. Thank you so much for watching and happy baking!